Good evening po sa bawat isa. Ayan, good evening. Sige po, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 1 Thessalonians, chapter 2, verses 1 to 8. Pwede po bang tumayo po tayo? For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed, God is witness. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, manalangin po muli tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to, Lord, na muli po makakapakinig kami ng salita mo. Lord, ang dalangin ko nga lang po, itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng mga tamang salita na ibabahagi sa gabi na ito. Ano man po, Lord, yung mensahe mo, Panginoon, gamitin mo lamang po akong instrumento, O God. And Lord, buksan mo po yung mga puso't isip ng mga anak mo na makikinig, Panginoon. Lord, matuto po kami, Panginoon, sa mga oras po na ito. And Lord, sa lahat po ng aming pag-aaralan, Panginoon, ikaw lang po yung mapapurihan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nanginginig po yung boses ko, pero ang mainit po dito. Giniginaw lang po yung boses ko. Ayan po. Ang ating pag-aaralan ngayon is from Book of Thessalonians, na sinulat po ni Paul during that time na nasa Corinth po siya. Kasama po niya dito sila Silas and Timothy. During that time po, nag-preach si Paul sa mga Jewish synagogue on 3 successive Sabbath days. Konting background lang po about po dito sa verse kung paano po ito nasulat ni Paul. Nagpipreach po si Paul and nagmi-minister po siya sa maraming Jews and Gentiles. And yung mga Jews and Gentiles po that time is talagang tumatanggap naman ng Word of God. Pero, of course po, meron pong ilan na hindi. But malinaw po at nakikita ng lahat na yung ministry po doon nila Paul, which is yung pag-share po ng Word of God, is successful kasi madami po talaga yung tumanggap ng gospel. Dahil po doon, may mga Jews po na naiinggit po sila, nagkaroon po sila ng inggit at inis kay Paul. Kasi nakikita nila na yung pag-share ni Paul, marami talaga yung naaakay niya. Dahil po doon, nag-cause po sila ng kaguluhan. Gumawa sila ng paraan para po mapaalis sila Paul sa Thessalonians. But that time po, hindi po nag-atubili si Paul nung nagkaroon po ng conflict doon. Umalis din naman po sila kasi po ayaw po nilang madamay yung mga new believers na nandun. Ang care po nila is baka mamaya, maging yung mga bago pa lang na tumanggap kay Lord is i-persecute din ng mga may galit sa kanya doon. Kaya po from Corinth po, lumipat po sila sa Berea. Doon po, syempre, ganun pa din po yung ministry ni Paul. Nag-share pa din po siya, nagpipreach pa rin po siya ng gospel. And sinasabi po na, yung pagpunta po nila doon sa Berea, yung mga tao po doon, mas noble-minded kaysa po doon sa mga tao po sa Thessalonians. Kumbaga, mas open daw po sila, mas madali po silang nakatanggap ng Word of God. But eventually po, nabalitaan na naman po yun ng mga Jews na may galit sa kanya. Talagang ayaw po siyang tigilan. Gumawa na naman po sila ng way para yung mga tao doon, sa Bereans naman, maging against na naman kay Paul. Dahil doon,
umalis na naman po sila Paul doon and lumipat po sila sa Athens. Doon naman po sila nag-preach. And from Athens po, di ba po umalis sila sa Thessalonica, saglit lang po sila nandun. Kahit umalis sila doon, hindi po nawalan ng care si Paul. Hindi po kinalimutan ni Paul yung mga tao doon na na-share niya. Kaya po from Athens, inutusan po niya si Timothy, nakasama niya, na bumalik po doon sa Thessalonians. Kasi siya po, ilang beses po siyang nag-try, sumubok na bumalik doon. Pero sinasabi po is, pinipigilan po talaga siya ng kaaway. Kaya po, pinadala po niya si Paul doon para si Paul po yung magsilbing way para malaman po niya kung ano yung kalagayan po ng mga tao doon sa Thessalonians. Ngayon po, sa pagpunta po doon ni Timothy, nabalitaan po niya, syempre may mga magagandang bagay. Ang binalita po ni Paul na nagtuloy-tuloy naman po yung mga naiwan po niya doon ng mga new believers. But syempre, meron pong mga conflicts din. May mga binalita po sa kanya na mga negatives. Isa po doon yung mga naging problema po sa mga churches po doon, sa mga bagong naitayo pong churches. Nagkakaroon po kasi ng mga tuloy-tuloy po yung persecutions and bandami pong nag-arise na mga false prophets that time. And nagkaroon din daw po ng maraming mga misunderstandings sa loob po ng mga churches doon. And dahil nga po may mga wala sila, yung mga false prophets, yung mga nandun, nagulo po yung beliefs ng iba sa kanila. Diba? Nagkakaroon po ng confusions kasi magkaiba po yung turo ni Paul at dun sa mga tinuturo po ng mga false prophet. Kaya po sinulat po ni Paul itong Book of Thessalonians para ma-remind po, ma-encourage ulit po yung mga taga doon sa Thessalonians na naiwan niya kung ano ba talaga yung truths about po doon sa muling pagbabalik po ng Panginoon. So nakita po natin, hindi po basta-basta yung journey nila, di ba? Kung saan-saan po, palipat-lipat, pupunta dito, papaalisin dito, pa-persecute, hahanap na naman ng ibang lugar. Pero nakikita po natin, tuloy-tuloy po yung journey po nila Paul. So paano po nila na-overcome yung trials na yun? And alam naman po natin, di ba, yung result po nun is victory. Amen po. Marami po silang pinagdaanan, pero na-overcome nila yon. And makikita po natin kung paano po sila nag-serve, kung paano po sila nag-minister, kung paanong paglilingkod po yung ginawa nila. So ang title po ng pag-aaralan natin is Well Served. Well served po. Mainam po na paglilingkod. Paano po sila naglingkod sa Panginoon? Sabi po ulit sa verse 1 and 2, For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain, but though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. Makikita po natin dito yung una po, disposition po ni Paul and ng mga kasama niya. Ayan. Ang disposition po is a person's customary attitude or mood towards life and how they tend to feel or behave in general. Dito po makikita kung paano pinakita ni Paul yung attitude niya, kung paano niya hinandle yung mga naging situations nila that time. Sabi ko nga po kanina, madami pong mga false prophets yung naninira sa kanila. Sinasabi na mali yung mga tinuturo nila and duwag daw po sila dahil umalis po sila ng Thessalonians. Pasensya na po, masyado po palang mabilis. Ayan. Hindi naman po ito tinitake ni Paul as personal issue. Yung sinasabihan po siya na, mali naman yung tinuturo mo, nanloloko ka ng tao. But ang concern po niya is yung gospel pa din. And dito po sa unang verse, makikita natin paano niya dinispensahan yung mga accusations sa kanya. Paano siya tumayo in accordance sa faith and beliefs na meron siya. Nire-remind po ni Paul yung mga Thessalonians about dun sa mga sufferings na pinagdaanan nila during that time na nasa Philippi sila. And doon na po makikita natin yung persistency ni Paul. He is persistent. Napakadami na po nilang napuntahan to preach the gospel. Ilan lang po yung mga nabanggit ko kanina. Madami pa po. Alam naman po natin na hindi po madali yung paglilingkod na ginagawa nila. Grabe po yung mga oppositions, yung persecutions na na-encounter nila. But despite po of those difficulties,
makikita din natin na hindi po sila tumitigil. Confident po siya na lahat po ng mga hinaharap nila, lahat po ng pagtitiis nila, paghihirap nila, is hindi masasayang. Alam po nila kung kanino po sila naglilingkod. Kaya po, hindi sila tumitigil, anuman po yung mga na-encounter nila. Doon po sa Thessalonians, hindi naman po sila nagtagal. Maikling panahon lang po yung ginugol nila doon. But still, successful po yung ministry niya doon. Madami po yung tumanggap. Imagine po kung tayo po, kung saan-saan po tayo nag-e-effort pumunta. Kagaya po ng pagmimisyon. Di ba po, hindi naman po tuwing nagmimisyon tayo, pagpunta mo doon sa mimisyonan mo, tinatanggap ka agad ng mga tao. Di ba? Minsan po, malayo ka pa lang, nagtatago na. Kunyari, wala, ganon. Pero, kagaya po ng pinakita ni Paul, hindi lang po ganun yung sitwasyon nila, hindi lang po nagtatago yung mga tao, mas mabigat po yung pinagdaanan nila. May mga persecutions talaga, may mga kaaway talaga, pero hindi sila tumigil. Alam ko po ganito din po yung mga nagmi-mission dito. Amen po. Talagang matsatsaga po sila na mag-share ng mag-share, kahit hindi naman po agad-agad tatanggap yung tao. Naalala ko nga po dati, nung nakakasama pa po ako sa mission, nung youth pa po ako, sa Malolos, umaga pa lang magpe-prepare na kayo, babiyahe kayo, siksikan sa tricycle, tas ang init. Ako pa naman po mahihiluhin. Kahit hanggang dito, hanggang bayan, hilo na po ako sa tricycle, kahit tricycle po yung sakyan. Pero pagdating po doon sa Malolos sa church, siguro hinga lang ng konti, tapos magpe-praise and worship ng konti, pray na agad. Tapos pupunta na po kami doon sa another biyahe na naman. Kasi malayo pa din po sa church yung pupuntahan, iba't ibang lugar. Tapos pagdating po doon, alam niyo po yun, yung makikita niyo yung mga tao na parang hindi naman sila interesado. Yung parang kailangan pilitin mo pa para makinig sa'yo. Hindi po madali yung ganun. Diba? Pero kung yun po yung titignan nyo, alam mo yun, pagod ka na sa biyahe, tapos pagdating doon, ikaw na, ililid mo na sila doon sa tama pero ayaw pa nila. Pagka po ganun po yung tinignan natin, diba? Parang gusto mo na lang tumigil. Diba? Pero ito pong example po na buhay ni Paul, mas mabigat pa po doon pero sila po, persistent talaga, tuloy-tuloy po yung paglilingkod nila. And hindi lang po ito sa pagmimission, pwede po natin tong i-apply sa iba pang ministry natin. Diba? Hindi po madali, madami po talagang mga hadlang. Pero kailangan po, magpatuloy lang po tayo. Amen po. Okay pa po ba kayo? Ayan. Meron nga pong mga nabasa din po akong commentaries na, di ba po, dun sa Acts 16 po, kung familiar po kayo sa story na yun, yung hinuli po sila Paul, yung dahil po nagpalayas po sila ng masamang espiritu sa katawan ng isang bata. Diba? Doon po, inano sila, kinulong sila, hindi pa sila nililitis, pinaghagupit na sila, kinulong na sila lahat. And syempre po, ano po yung matatamo mo doon? Sugat. Ganun. May mga nabasa po akong commentaries na fresh pa po yung sugat ni Paul. Pero, nagsishare na siya. Hindi pa gumagaling yung sugat niya, hindi siya huminto Nagpapatuloy pa rin po siya sa pag-share. Tayo po, sa pag-serve po natin, sana ganun din po tayo. Huwag po yung, syempre hindi po natin maiwasan makaramdam ng sakit ng ulo, pero minsan, alam niyo po yun, yung sakit lang ng ulo, hindi na po tayo makaalis. Hindi na tayo makapag-share. Ito po, mga sugat talaga, fresh pa, pero nagmi-mission na agad. Diba po? Ang gandang example po nun. And yun po, sabi po, always give ourselves fully to the work of the Lord because we know that our labor in the Lord is not in vain. Amen? Amen. Aside from being persistent po, he is also, or they are also courageous. Courageous po means mental or moral strength to venture, persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. Matapang po sila. Sabi po sa verse 2, they suffered and been shamefully treated at Philippi. Alam niyo po yun, parang wala silang dala. Pero yung tapang nila, nasa tama. Hindi po yung tapang na way na kaya nilang lumaban dun sa mga nananakit sa kanila. Pero yung courage po na galing sa Lord, makikita po natin sa buhay nila. Kasi po, very evident po yun na meron,
Sa pag-share pa lang po nila, alam niyo yun, yung kahit saan pinapaalis ka. Pero antibay po ng loob nila. Iba po yung courage na meron sila na, sige, persecute nyo kami, basta susunod kami sa Lord, dun sa pinapagawa niya sa amin. Tayo pong lahat, God commands us to fear not, to be of a good cheer, and to have courage in life. Alam nila sino yung nagutos sa kanila, and alam nila na yung lahat ng tinitiis nila ay hindi nasasayang. Kaya po matapang sila, hindi dahil lumalaban sila pisikalan, but nilalaban talaga nila yung ministry nila, yung truth about Jesus. They speak the truth without fear of consequences. Ano man yung mga nangyari sa kanila or mangyayari sa kanila, go lang sila. Kaya po sa atin po, ano man po yung pinapagawa po sa atin ng Lord, take courage. Dahil alam naman po natin, nakasama lang po natin lagi ang Panginoon. And difficulties happens to refine our Christian character. Hindi po tayo matututong maging matatag kung hindi po tayo mapupunta sa sitwasyon na mahirap. Di ba po? Hindi ka matututong maging matapang kung hindi mo mararanasang matakot. We can be strong and courageous because we are God's people. After po natin makita yung disposition ni Paul, next po is his intention. From verses 3 to 6 po. Ay, hindi po nakita yung 6. Sinasabi po na yung mga nag-persecute daw po na Jews kay Paul, hindi naman po totally, sa gospel lang sila nakafocus na sirain. Hindi totally yung focus nila is yung gospel lang ang sirain. But gusto po nila masira mismo yung buhay ni Paul. Si Paul mismo, gusto nilang masira yung credentials ni Paul sa pamamagitan ng pag-accuse ng kung ano-anong issues sa kanya, which is wala naman pong katotohanan. But bilang minister of God po, hindi po pumayag si Paul na ganun. Sa letter niya po sa mga Thessalonians, nag-explain siya. Dinapensahan niya po yung sarili niya against dun sa mga pinupukol sa kanya. Di po yun ginawa ni Paul para i-defend lang, para magmukhang maganda yung paningin sa kanya ng tao. But ang goal po niya is at itama yung maling paniniwala po ng mga nandun. Because yung dinadala po niya is Word of God. And as a messenger po, kailangan maging trustworthy po siya. Kaya po, dinedefend niya yung sarili niya dito. From verse 3 po, sabi, "For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive." Pinaalala niya po sa kanila kung paano siya nagbahagi ng kaligtasan ng salita ng Diyos na tinanggap nila. And wala pong hinangad sila, Paul, kundi maligtas yung mga nandun. And hindi para iligaw sila. Hindi po sila nagtuturo ng mga maling katuruan. Nire-remind po niya yung mga Thessalonians dun sa bagay na alam naman na nila. Nakita nila at nasaksihan na din po nila with their own eyes and with their own hearts. Alam naman nila na nagsasabi si Paul ng totoo. Kaya ito lang po is a reminder lang po ni Paul sa kanila. Kahit sa atin po minsan, di ba, alam naman po natin kung ano yung kayang gawin ng Lord. Personally, nalaranasan natin yung pagkilos ng Lord. Pero minsan po nakakalimot tayo. Pag may pressure na parang biglang hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin pag naipit na tayo sa sitwasyon. And kaya po nandiyan po yung mga pastors natin, yung mga leaders natin. Like Paul, sila po yung nagre-remind sa atin. And Paul assured that the Thessalonians that there was no error in his words or conduct. Wala pong mali sa pinipreach nila. Wala silang intention na iligaw yung mga tao. Lahat po yun is naka-align sa salita ng Diyos. He did not only speak about God's truth, but he lived it out in his life. And visible po yun sa lahat. So that their ministry po is not from error or impurity or to deceive. Ano pa po yung intention ni Paul? Sabi po sa verse 4, "But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God, who tests our hearts." Ang intention po nila is not to please man, but to please God. Lahat naman po tayo, di ba? Gusto natin na magustuhan tayo ng tao. Tama po ba? Nag-aasam po tayo ng ganun, di ba? Yung ma-appreciate tayo, ma-earn natin yung
respect nila. But bilang servant po ng Lord, we should keep in mind na dapat ang maging goal po natin is to please God. Amen po. Now po, paano po natin malalaman yung difference kung napiplease ba na, kung ang gusto na ba nating i-please yung tao, yung mga nakakakita sa atin, o si Lord? Good example po itong ministry ni Paul, yung pagpipreach po ng Word of God. Pag nagsishare po tayo, di ba, masarap sa feeling yung makikita mong uma-agree yung mga tao sa sinasabi mo. Yung feeling mo, interesado talaga sila, nakikinig sila sa tinuturo mo, nakaka-relate sila. Kasi maganda sa pandinig nila, yun yung gusto nilang marinig. Pero ang Word of God po, hindi po laging uma-agree sa sitwasyon natin. May mga salita po ang Lord na taliwas dun sa ginagawa ng mga tao, sa will natin. Kung gusto po natin na i-please ang Lord, kahit po may mga tao po na mag-disagree sa atin, maging against sa atin, sasabihin po natin kung ano yung dapat nilang marinig, kung ano yung dapat po nilang malaman. Basta naka-align po yung principle natin sa truth, sa God's Word, wala po tayong dapat ipag-alala as long as we are approved by God. Di natin laging mapiplease at hindi po natin kailangang i-please yung mga tao sa paligid natin. Mag-focus po tayo sa kung paano po natin ipiplease ang Lord. Sinasabi po nila na si Paul gusto lang po i-please yung mga tao. Kung totoo po yun, bakit pumapayag si Paul na paulit-ulit siyang pinapersecute ng maraming beses? Lahat ng mapuntahan niya may kaaway, gusto siyang sirain. Kung yun po yung intention niya, sana tinigil na lang po niya yung pagpipreach. Pero hindi po, di ba? Nagtuloy-tuloy po siya sa pagsiserve. And ang primary goal po niya is to please God. Ano man yung iba to sa kanya ng tao, hindi yun mahalaga. Ano man yung danasin nila, hindi yun mahalaga. And sa atin po, ano man po yung ministry natin, tandaan po natin, yung nasa paligid po natin, hindi po sila yung magja-judge sa atin. Pwedeng mag-comment sila sa kung paano ka nagsiserve, pero si Lord lang po yung nakakaalam kung nakakapaglingkod po ba talaga tayo ng tama o hindi sa harapan niya. Gawin lang po natin yung best natin para i-please po ang Lord. And sabi po sa verse 5, "For we never came with words of flattery, as you know, nor with pretext for greed. God is witness." Paul did not try to win the Thessalonians by flattering them. Hindi po sila nanloloko or ano po ba yung flattering? Nanguuto or nambobola, kung tama po ba yung term ko. Hindi po sila nakikipag-fellowship doon sa mga nandun under ulterior motives. Sincere po sila na nagpipreach. Hindi po yung puro maganda lang sa tao yung sinasabi nila, kundi yung katotohanan tungkol sa pagiging makasalanan po ng tao. Diretsahan po nilang sinasabi yon na wala pong ibang matuwid kundi ang Lord lang. Hindi nila binabase yung pag-share nila sa panlasa ng makikinig. Kung ano yung katotohanan at makakapagbago po sa tao, yun po yung sinasabi nila. Unlike po dun sa mga false prophets na kung ano lang po yung gustong marinig ng tao, yun yung sinasabi nila. Kasi, pagkatapos nun, meron po silang gustong makuha. Meron po silang ibang motibo. And sila po, hindi po sila nagte-take advantage. Gaya po ng inaakusa sa kanila. Wala pong pagkukunwari sa paglilingkod po na ginagawa nila. Kasi po, alam nila that God is their witness. Sa atin din po, sa paglilingkod po natin, alam ko po, sincere po yung bawat isa sa atin. Amen po. Kasi alam po natin kung kanino tayo naglilingkod. And nakikita po ng Lord yung hindi nakikita ng tao. Nakikita po niya yung puso natin. Siya po yung nag-witness kung paano po talaga tayo naglilingkod. And kagaya po ni Paul, totoo po yung desire nila, yung care nila na marami talagang kaluluwa, yung maligtas. At hindi po sila nag-share para makakuha ng pabor sa kanila. God knows the motive of our action and wala po tayong maitatago sa Kanya. They never came with words of flattery nor with a pretext for greed. Another thing po is they are not seeking glory or abusing their authority. Sabi po sa verse 6, "Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ."
hindi po hinahangad ni Paul and yung mga kasama nila na sila po yung maitaas, sila po yung matanyag, na makilala sila. Yung satisfaction po nila came from his relationship with Jesus, not from the praise of people. They serve with accountability and humility. Kahit po isang apostle si Paul, may authority po siya na pwede siyang mag-demand dun po sa mga tinuturuan niya. But hindi po niya ginagawa yon. Hindi po siya nag-take advantage. He did not claim this right. He knew that the Lord discerned every thought and action of his heart. So, maingat po si Paul na yung puso niya, wag pong, yung desire po ng kanyang puso is wag makaangkin ng kahit konting glory po na para sa Lord. His intention is to give something to them, not to take something from them. And he urged them to live the life that pleases God and brings glory to His name. Ganito din po sana yung maging intention po ng bawat isa po sa atin sa paglilingkod. Kahit gaano po kagaling yung tingin natin sa sarili natin or yung tingin ng tao sa atin, ibigay lang po lahat natin yung glory sa Lord. Huwag po natin yung angkinin. Kung pinag-uusayan po natin yung role natin as a leader, as a servant ng Lord, ibalik po natin lahat po ng yan sa Lord. Again po, nakita po natin yung una, disposition ni Paul. Second po, yung intentions niya. And lastly po is yung affection. Last na po. Sabi po sa verses 7 to 8, "But we were gentle among you like a nursing mother, taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves because you had become very dear to us." Affection po means a feeling of fondness or tenderness for a person or a thing. Ito po yung attachment niya. Ito po yung, makikita po natin dito yung pagmamahal po, yung care, yung concern ni Paul sa mga Thessalonians. Yung sakripisyo po na ginagawa nila Paul, yung pagtitiis po nila, hindi po yun kabigatan sa kanila. Ginagawa po nila yun kasi bukod sa gusto po nilang mapapurihan po ang Panginoon, may care na sila dun sa mga tao po na miniminister nila. May pagmamahal po sila. Tayo po, dun po ba sa mga nagmimisyon, mahal niyo po ba yung mga minimisyonan niyo? Di ba po, habang nakikilala niyo sila, habang binabahagian niyo po sila ng salita ng Diyos, nagkakaroon po kayo ng affection sa kanila eh. Nagkakaroon po kayo ng relasyon, yung attachment sa isa't isa. Kahit po sa mga tumatayo po dito, di ba? Kahit yung paglilid po dito sa harap, nililid po yung congregation, di ba? May attachment po yun. Hindi po yung bala kayo dyan. Gayahin nyo lang kami, kumanta rin kayo, kumakanta kami, di ba? Hindi po ganun. Yung may affection, nagkakaroon po ng relationship, di ba? Sa bawat isa po sa atin. May warm affection na sila. He gave not only the gospel, but himself as well. Talagang dinedicate na din ni Paul yung buhay niya. Transparent po siya dun sa mga tao na binabahagian niya ng Word of God. Nagsiserve po siya with compassion, with love. He compares his love for the Thessalonians to a mother's love for her children. Di ba po yung mga nanay, may special hearts po talaga yung mga nanay sa mga anak nila. There is nothing like a mother's love. Naniniwala po ba kayo doon? Wala pong makakompare sa pagmamahal ng isang ina sa anak. Ngayon po nakaka-relate na ako doon kasi may anak ako. So, totoo po yun. Paul and his companions had only spent a few weeks or a month sa Thessalonians. Pero yung affection po, nag-grow po yung love, yung sincerity, yung concern po talaga ni Paul sa mga Thessalonians is very pure. He is very gentle to them. He is compared to a nursing mother. Di ba po yung mga nanay, super busy po niyan. Pero pag nursing time na, pag kailangan na ng anak nila, ng baby, lahat ng ginagawa niya, ititigil niya yon. Ititigil po niya yon. And magpo-focus siya dun sa anak niya. While nursing po, grabe po yung closeness ng isang nanay sa anak.
very intimate po yung connection kasi nakafocus ka lang talaga dun sa anak mo. Ganon din po yung paglilingkod natin, di ba? Kung wala po tayong affection dun sa mga taong nililid natin, bakit pa po tayo kailangan mag-effort? Yung mga kapatid po natin sa pananampalataya, mahal po natin sila, di ba? Amen po. Di natin sila malilid into true worship, in salvation, kung deep inside, hindi po sincere yung concern natin sa kanila. And, di ba may time po na matitigas po yung mga ulo natin, di ba? Nagiging pasaway tayo. Or ako lang po. Kayo din po ba? Lahat po tayo. Pero di ba po, yung mga pastor po natin, yung mga leader natin, nandyan po para i-guide tayo. Siguro po may time na talagang naubos po yung pasensya nila, di ba? Pero they were very gentle po sa pagkakausap po sa atin, sa pagkokorek po sa atin. Kahit po paulit-ulit, hindi po sila nagsasawa po na i-cater po tayo sa Lord. Siguro kahit minsan gusto na nilang utusan tayo. Hello po, Pastor. Ayun. Pero yung pagmamahal po nila sa atin, yung affection nila sa atin, malalim and sincere po yun. Kaya hindi po nila tayo hinahayaan na mawala. Kung wala po yun, yung affection na to, baka imbis po na maakay po natin yung mga tao, baka maitaboy pa po natin sila. So, napakahalaga po sa paglilingkod nito. Kung paano po tayo, kung paano po tayo nag-aim po na maging victorious yung mga careers po natin, yung mga pangarap po natin, ganun din po sana natin i-pursue po yung ministry po na meron tayo. Lahat naman, parang nakikita ko po, lahat naman po tayo dito, meron pong ministry. 'Di ba? Kamusta po ngayon yung mga ministry po natin? Kamusta po yung pagsaserve po natin sa Lord? Kung i-rank nyo po ng 1 to 10, yan, kayo lang po yung makakasagot po nun. Ngayon po, itong buhay po ni Paul is napakagandang example po na pwede nating gawing guide kung paano po tayo naglilingkod sa Lord. Habang nandito po tayo, hindi po madali, di ba, yung maglingkod. Ang dami pong hindrance, ang daming hadlang. Kahit gustong-gusto mong maglingkod, pero may mga plano, may mga ginagawa po yung kaaway para mapigilan ka. But kailangan lang po is maging persistent po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo dun sa bagay na pinapagawa po ng Lord sa atin. Kailangan din po mag-reflect po tayo kung paano po tayo nag-e-effort dun sa ibang mga bagay para gumaling tayo. Kunyari, gusto mong sa trabaho mo, ikaw yung maging pinaka-magaling, favorite ng boss. Dapat po sa ministry po natin, mag-effort din po tayo kung paano po tayo magiging mas mahusay po na misyonero, mas mahusay po na kahit sa pag-a-usher, sa praise and worship po, maging worship leader, paano po tayo mas magiging mahusay doon. And ang tanong po is, yung title ko po, di ba, is well-served. Ang tanong po, mainam po ba yung paglilingkod po na ginagawa po natin ngayon? Yan. Kayo lang po yung makakasagot po ulit nun. And ito nga po, dapat i-align lang po talaga natin yung paglilingkod po natin dun sa will lang po talaga ng Lord. Huwag po dun sa way na kung paano po natin siya gustong paglingkuran. Tignan po natin kung ano pa po yung mga gusto ng Lord na na mas ayusin natin dun sa paglilingkod natin sa Kanya. Kasi matagal pa po tayong maglilingkod sa Lord. Hanggat wala po siya, dapat sama-sama lang po tayo dito. Wala po sanang mawawala, ano man po yung pagdaanan natin. Tulungan po natin yung isa't isa na i-push po yung bawat isa na mas lumapit pa po sa Lord.